Boto po ako ng yes sa mosyon na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaaring magsampa muli ng impeachment complaint ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakarang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution kung ito ay susuwin lang naman natin. Madami pang paligoy-ligo si Senator Erwin Tulfo. Gayahin na lang niya si Senator Lito Lapid. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Ngunit linawin ko ito. Ang boto kong ito ay hindi para i-absuelto si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat. Dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehyo, kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ang ilang matataas na opisyal kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na. Panahon nang baguhin ito. Maraming salamat at mabuhay po. May I propose that instead of dismissal, we just dissolve this impeachment court? Because in the first place, per the decision of the Supreme Court, sinasabi na wala naman talaga tayong jurisdiction over dito sa articles of impeachment. So mas maganda siguro i-dissolve na lang natin to para we're still in line with what the Supreme Court said. Thank you, Mr. President. Noted and entered into the records.